Walang sino mang buntis sa malaya magsisilang ng anak. Kung namatay ang anak ko dahil sa kahiyupan ng tatay mo, marapat lamang na maging miserable ang bawat ina dito sa mundo. Alam mo, dapat magpasalamat ka pa nga eh, dahil hanggang ngayon ay buhay ka pa. Nagsinungaling kayo sa akin. Niloko niyo ako. Masama kayo dahil marami kayong pinatay na inosente. Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Wala kang utang na loob. Parehong-pareho lang kayo ng tatay mo. Na pagkatapos kong mahalin, iniwan ako. Tandaan mo, ang halimaw na nasa harap mo ngayon, ang halimaw na to ang bumuhay sa'yo. Sana nun palang pala'y pinatay na kita. Pagsisisihan mo to. Magsisisi ka. Ilayo mo sa akin yan. Wag, tama na. Wancho, anak, tulungan mo ako. Saan ka man magtago, hinding-hindi ka na mabubuhay pa. Dahil wala ng lunas at kargado ng dasal ang aking mga armas. Patawarin ka nawa sa mga kasalanan mo. Ngunit kung pagsasarhan ka ng langit, natitiyak kung pagbabayaran mo sa impyerno ang bawat buhay na kinitil mo. Walang hanggang pasakit na parang pinapatay ka ng paulit-ulit. Taon 2003. Samar. Dapit hapon. Abalang nagsisiga ang isang lalaki ng mga naipon niyang dahon mula sa puno ng mangga at langka sa palibot ng kanilang bahay, kasabay ng pagliliparan ng mga alaga niyang manok sa mga sanga at ang iba naman ay sa mga tagong limliman nito. Abala naman ang buntis niyang asawa sa pagsara ng mga bintana at matapos ay inayos ang natitirang apoy sa loob nang medyo hilaw pang bunot ng niyog at dinagdagan pa ng kamangyan. Ilang beses na kasi yung pinapaalalahanan ng mga kapitbahay tungkol sa gumagalang aswang sa gabi na hindi pa rin matukoy kung sino. May ilan na yung nabiktima kaya naman hindi mawala ang pag-aalala ng lalaki para sa kanyang mag-ina. Maliban sa mga buntis ay ilang buwan na ring dumadaing ang mga tao na nawawalan o minsan ay bigla na lamang nakikitang patay ang kanilang mga alagang hayop. Mahal, pumasok ka na sa loob. Ako na mag-aayos niyan. Sige mahal, pupunta lang ako sa kusina at maghahanda ng hapunan natin. Huwag mong kalimutang isara ng maayos ang pinto, ha? O bakit? Sumasakit na ba ang tiyan mo? Manganganak ka na ba? Hindi pa naman siguro. Sumipa lang tong napakalikot mong anak. Kung sakaling manganganak na ako ay wala namang problema dahil kapitbahay lang naman natin si Lola Shoni. Kung sabagay, sige na, pumasok ka na't delikado na dito sa labas. Mas maigi nang sumusunod at nakikinig sa mga matatanda. Sa sobrang pag-alala ko para sa inyo ng anak natin pati sa panaginip ay binabantayan at nakikipagbakbakan ako sa aswang. Natawa na lamang ang babaeng buntis sa kwento ng kanyang asawa. Sabay dumiretso na yun sa kusina at nagluto ng pagkain na pagsasaluhan nila sa gabing yon. Habang abala sa pagluluto, may narinigan siyang mga kaluskos sa likurang bahagi ng kanilang kusina. Sinilip niya yon sa awang ng kanilang hugasang yari sa kawayan, ngunit wala naman siyang nakita. Mayat-maya naman ang pagsipa ng bata na animoy di mapakali sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya na lamang ang kanyang tiyan at kinausap ang sanggol na animoy naiintindihan naman ang kanyang sinasabi. Habang naghahapunan ay nabanggit ng babae sa kanyang asawa ang kanyang narinig, kaya naman bago matulog ay lumabas pa yon para tingnan kung ano ang meron sa likod ng kanilang bahay. Napansin niya ang mga nayuping dahon ng kalabasa at mga damong tila ba dinaanan ng ligaw na hayop. Napabuntong hininga yon at pumasok na lamang sa loob. Hinigpitan ang pagkakatali ng pinto sa kusina para siguraduhing walang makakapasok sa bahay nila kung sakali mang totoo ang napapabalitang aswang. Bandang 12:00 ng gabi, nagising ang mag-asawa nang biglang makaramdam ng labis na pananakit ng tiyan ang babae
Agad naman silang humingi ng saklolo sa kapitbahay nilang komadrona na si Lola Shoni. Sige, isang malakas na iri na lamang at lalabas na ang bata. Kasabay ng malakas na pagtulak ng komadrona sa may babang bahagi ng dibdib ang malakas na iri at ilang sandali lamang ay lumabas na ang sanggol. Ngunit nagkatinginan ang mga yon nang wala silang marinig na iyak. Kung ano-anong paraan ang ginawa ng komadrona para paiyakin at maisalba ang bata na noon ay kulay itim na ang buong katawan. Pasensya na pero walang buhay ang sanggol. Hindi patay ang anak ko. Kanina lamang sumisipa pa siya kaya imposibleng. Anak ko. Parang awa mo na huwag kang mamamatay. Huwag naman pong ganito, Diyos ko. Paano po nangyari ito, Lola Shoni? Hindi namin pinabayaan ang pagbubuntis niya. Posibleng inaswang ang batang ito. Bantayan niyo siya ng maigi. Siguradong matagal niya nang minamanmanan ng mag-ina mo. Lumabas ka at humingi ng saklolo. Nandyan labang siya sa paligid. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang katawan ng anak ninyo. Agad namang sumaklolo ang ilan sa mga kalalakihang kapitbahay na mag-asawa hanggang sa mahuli nila ang isang nilalang na noon ay gumagapang sa ilalim ng kanilang silong. Nang mamataan nila ay biglang nag-anyong itim na aso na nakalabas ang mahabang dila. Pinagtulungan yon ng mga kalalakihan gamit ang iba't ibang armas na kanilang hawak. Hayop kang aswang ka! Salot! Papatayin ka namin! Oh, mag-iingat kayo! Delikado ang kalmot at laway niyan! Dapat sa'yo mamatay! Ay, lintik! Napakabilis siya! Habulin natin mga kasama! Marami mang tama sa katawan, ngunit nagawa pa ring tumakas ng nasabing aswang dahil sa bilis at lakas ng naturang nilalang. Kinaumagahan, nagsimula ng magbahay-bahay ang mga tao upang hanapin ang natitiyak nilang aswang na salarin sa lahat ng mga nangyayaring kababalaghan sa baryong yun. Nay, may mga opisyal ng barangay na umiikot at may hinahanap na aswang. May mga kasamang antingero at albularyo. May batang namatay na naman kagabi dahil daw sa aswang. Anong gagawin natin? Siguradong malalaman nila na aswang tayo. Hindi naman sila maniniwala na hayop ang kinakain natin at hindi tayo... Nay, anong ginagawa mo? Bakit ka nag-empake? Huwag ka na maraming tanong at sinasabi pa. Kailangan na nating umalis bago pa nila tayo maabutan dito. Bilisan mo! Pero Nay, paano mga alaga kong... Nay, sandali lang! Naguguluhan man, sumunod na lamang yon sa kanyang ina na noon ay paika-ika at tila nahihirapan sa paglalakad. Ayos ka lang ba, Nay? May sugat ba kayo? Bakit parang patingin nga? Ano ba naman? Nadali ako ng matalas na bagay sa gubat kaya... Maghihilom din agad yan. Huwag ka mag-alala. Halika na. Kailangan na natin magmadali. Nang gabi ring yon, bumiyahe sila papalayo sa baryo. Kinaumagahan ay nakarating sila sa isang lugar na malayong malayo na sa kanilang pinagmulan. Dito tayo maghahanap ng bagong matutuluyan. Mas ligtas tayo dito. Mahirap nang madamay dahil sa mga walang awang aswang na pumapas lang ng mga tao. Ay, paano na tayo ngayon, Nay? Malayo sa gubat at hindi natin kabisadong baryong to. Marami na ring tao at kabahayan dito, Nay. Mas malayo tayo makakagalaw dito, anak. Wala ni isang maghihinala sa atin. Yun nga lang ay kailangan natin makaisip ng paraan para makakuha ng pagkain at inumin. Di bale, Nay. Maghahanap po ako ng mapapasukang trabaho. Kayo, dito lamang muna kayo sa bahay. Sa tingin ko ay pwede akong tumanggap ng labada para may pang-upa tayo ng bahay. Ano sa palagay mo, anak? Pwede naman po, kung kaya nyo naman po at hindi kayo mahihirapan. Ay, sana tumagal na tayo dito, Nay. Sana walang aswang dito. Nakakapagod ng madamay dahil sa kasalanan na hindi naman tayong gumagawa. Ay. Nagtanong-tanong ang mag-ina
kung saan may bahay na paupahan hanggang sa may nakita silang nakapaskil. Pinupuntahan lamang yon ng katiwala para linisan. Sakto namang dating ng isang binatilyo na malayo pa ay nakangiti na. Magandang umaga po sa inyo. Naghahanap po ba kayo ng maupahan? Pwedeng-pwede po kayo dito. Mag-iisang taon na pong bakante ang bahay na yan. Kami po ng lolo ko ang katiwala. Nasa ibang bansa na po kasi yung may-ari. Medyo luma na pero matibay pa naman po. May parte nga lang po ng bubong na tumutulo kapag umuulan. Pwede ko bang malaman kung magkano ang renta kada buwan? 2,000 lang po. Ano, gusto niyo po ba? Wancho, anak, kaya ba natin? Sige ho, Nay. May nakatabi pa naman ako dito. Pwede nating ibigay bilang paunang bayad. Ayos! Sige na ho. Tumuloy na po kayo. Tutulungan ko po kayo maglinis. Ay, siya nga po pala. Yan lang po ang gamit ninyo? Wala po kayong... Ay, hindi bali na nga. Pwede nyo pong gamitin yung mga naiwang gamit dyan. Salamat sa'yo. Kiko! Kiko po ang pangalan ko. Kiko, ako si Nora. At ang anak ko naman, si Wancho. Sige ho. Kayo na hong bahalang mag-ayos dito sa loob ng bahay. Eto po ang susi. Ako na po magwawalis sa labas. Konti lang naman ang linisin dito. Wancho, tulungan mo na lamang siya magwalis sa labas at napakarami pa namang nalaglag na mga dahon ng puno. Patuloy sa pakikipagkwentuhan ang binatilyong si Kiko. Sa noon ay seryoso sa pagwawalis na si Wancho. Ay, pambihirang mga dahon to. Mukhang hindi tayo matatapos nito. Pagkawalis mo may malalaglag naman na bago. Ay, siya nga pala, Wancho. Saan kayo nanggaling? Tsaka, bakit napili niyong dito manirahan sa lugar namin? Naghahanap kasi ako ng bagong trabaho. Napeste kasi yung mga pananim ko sa bukid, kaya... Trabaho? Teka, uy, sakto! Pwede ka dun sa pinapasukan ko, sa meat shop ni Lola Linda. Naghahanap siya ng kasamahan namin. Simpleng trabaho lang yun. Tutulong sa pagkatay, pagtadtad, at tagakilo ng karne. Kaya siguro dito kami dinala ng mga paa namin ni nanay dahil maliban sa bahay, ikaw din ang magiging susi para makahanap ako ng trabaho. Ngayon pa lang nagpapasalamat na ako, Kokix. Naku, walang anuman yun. Masaya ako na makatulong sa inyo ng nanay mo. Bago umalis si Kiko, iniabot ng mag-ina ang paunang bayad sa bahay. Natuwa naman ang mag-ina sa kabaitang ipinakita ng binatilyo. Bandang 5:00 ng hapon, naglalakad-lakad si Wancho para maghanap ng mabibilhan ng pagkain. Mula sa di kalayuan ay sakto namang nakakita siya ng talipapa na malapit lamang sa kanilang inuupahan. Bumili siya ng laman at baga ng baboy. Kusa namang nagbigay ng dugo ang nagbabantay doon sa pag-aakalang dinuguan ang iluluto ng binata. O ayan, dinamihan ko na. Mas masarap ang dinuguan kapag maraming dugo. Ilamas mo yan sa nyog at pigaan mo ng kalamansi para hindi malansa. Dami ng dayo sa lugar namin ah. Ikaw, ngayon lang kita nakitang bumili dito. Oho, maraming salamat po dito. Walang anuman, Pogi. Balik ka ulit bukas ha. Araw-araw may bagong katay. Nakangiting tumango at tumalikod rin agad ang binata. Nagkatinginan pa ang ilang mga dalaga na nag-uumpukan sa isang kanto na animoy humanga sa pagiging magandang lalaki ni Wancho. Pasimple na lamang ngumiti ang binata sa mga yon at nagpatuloy sa paglalakad. Pagdating sa bahay, naabutan niya ang kanyang ina na nagsasara ng mga bintana. Pagkatapos ay masaya nilang pinagsaluhan ang mga binili ni Wancho. Hindi pa man natatapos sa masarap nilang pagkain, ay bigla na lamang may tumatawag sa pangalan ni Wancho at kumatok ng 3 beses. Nagmamadaling inayos ng binata ang sarili at lumabas. Hindi naman magkanda-ugaga si Aling Nora kung saan ilalagay ang mga karne na nakalapag sa mesa. Nang lumingon siya, nakita niya ang isang timba na walang laman at nagmamadaling sinilid yun doon. O Kiko, ikaw pala. Anong sa atin? Galing ako kina Lola Linda. Sinabihan ko siya na kailangan mo ng trabaho. Mag-umpisa ka na raw bukas.
Hinay-hinay lang kasi. Mukhang sarap na sarap ka dyan sa chicharon na kinakain mo ha. Pwede bang Tumakbo na yon papunta sa kusina, kaya natataranta namang sumunod si Juancho. Sakto namang katatapos lamang magpunas ng mesa ni Aling Nora at hawak ang kulay itim na basahang lumang damit na ipinampupunas niya. Itinago niya yon sa kanyang likod. Agad na kumuha ng baso si Kiko at binuksan ang gripo, sabay uminom ng tubig. Tinapik-tapik pa niya ang dibdib noon na animoy may nakabara, sabay nakahinga ng maluwag ang binata. Ano bang nangyari sa'yo, iyo? Pasensya na ho kung nagulat ko kayo. Muntik na ho akong mamatay dahil sa chicharon na to eh. Ang sarap po kasi. Gusto niyo po ba? Panalo ho to kahit walang sawsawang suka. Mukhang ang masarap, kaya lang muntik ka nang mamatay dahil sa... Gutom na po kasi ako eh, tsaka masarap po talaga to. Ay, siya nga pala, bukas dadaanan kita dito, 3:00 na madaling araw ha. Kaya ba? Sige, wala namang problema. Ang importante, may trabaho na ako kaagad. Dahil kapag nagkataon, palalayasin mo kami dito ni nanay dahil wala na kaming pangrenta. Sige, uuwi na ako at siguradong hinahanap na po ako ni Lolo. Aling Nora, pasensya na po ulit ha. Nako, wala yon. Salamat sa tulong mo kay Juancho. Inihatid nila sa may pintuan si Kiko at tinatanaw pang naglalakad papalayo ang binata. Marami pa ring mga batang naglalaro sa labas at mga taong nakatambay sa kalsada. Ay, muntik na tayo doon, Nay. Buti na lang nailigpit nyo kaagad. Kailangan talaga nating magdoble ingat. Huwag natin silang bibigyan ng dahilan para maghinala. Hindi rin tayo mahihirapan na makabili ng pagkain, lalo na ngayong nataon na sa katayan ka ng baboy magtatrabaho. Kailangan mo lang pigilan ang sarili mo. Huwag na huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak natin. Oo naman, Nay. Gusto ko na rin mamuhay ng malaya sa gulo at takot dala ng pagkatao natin. Pasensya ka na, anak. Mula bata ka ay ito na ang buhay na kinamulatan mo. Nahihirapan at naguguluhan ka pero gusto ko lang malaman mo na ginagawa natin to para sa ikabubuti mo. Ayaw ko mapahamak ka. Hindi ko kaya. Kinabukasan, bago pa man mag-3:00 ay gising na si Juancho. Nagulat siya nang pagbangon niya ay nasa kusina na ang kanyang ina. Ang aga niyo naman hong gumising, Nay. Lumabas po ba kayo kagabi? Hindi, anak. Naninibago lang yata ako. Hindi man lamang ako abutin ng antok. Inihanda ko na ang mga damit mo. Doon sa may upuan. Kapag nakaluwag-luwag, bumili ka na lamang ng ilang pares at kakaunti lamang ang nadala ko dahil sa pagmamadali. Ayos lang po yan. Basta ho may magagamit ako. Isa pa, masipag naman ho kayong maglaba. Maya-maya maglalakad-lakad ako. Magtatanong ako kung may gusto magpalaba o baka naman may kakilala si Kiko. Sige ho, babanggitin ko po sa kanya. Hindi nagtagal, dumating na si Kiko at nagmadali na silang umalis. Pagdating sa may katayan sa likod ng luma, ngunit may kalakihang bahay ni Lola Linda, hindi kalayuan sa pwesto ng meat shop. Abala ang 2 lalaki na matagal ng trabahante ng matanda. Eksakto nilang nadatnan na tinatali at tatarakan na sa leeg ang baboy. Tumulong naman sila at napapalunuklaway na lamang si Juancho nang maamoy ang sariwang dugo na dumadaloy sa isang malaking timba. 3 baboy ang kanilang kinatay. Pilit niyang pinipigilan ang kanyang sarili sa pagkauhaw sa dugo at laman na nasa kanyang harapan. Pinagpapawisan ng malamig at hindi maipagkakaila dahil patuloy lang ang pagtulo noon sa kanyang muka at braso. Ano, Totoy? Mukhang ninervyos ka yata. Masasanay ka rin. Kailangan medyo alerto at mabilis tayo ha. Tuturuan ka namin na maayos at huwag ka rin mahihiya magtanong kung kinakailangan. Oo nga, huwag ka mahihiya sa kahit sino sa amin dito. Masaya't nagtutulungan kami. Dahil kapag may pumalpak na isa, damay-damay tayong lahat. Kung may dapat kang katakutan, si Lola Linda yon. Medyo may kasungitan at kapag puro kakapalpakan, siguradong tatamaan ka ng pandigma ang tungkod niya. Kapag nandito yon, trabaho lang. Walang gaanong kwentuhan dahil naririndi siya sa kapwa niya maingay.
Kaya kung may tao man na siguradong mahihirapan, ako yun. Nagtawanan na lamang ang mga lalaki kasabay ng pagbukas ng pintuan sa kusina. Hala, sige, magkwentuhan at magtawanan kayo para abutin kayo ng liwanag dyan. Oh, buti pumasok na ang baguhan. Anong pangalan mo, Pogi? Ako po si Wancho. Magandang umaga po, Lola Linda. Mas maganda pa ako sa umaga. Sana ganito kagwapong mukha nakikita ko sa tuwing umaga at mukhang mabango. May naamoy na naman akong... umagang-umaga ay nagkakalat ng lagim. Magbubukas na ako ng meat shop at sumunod na lamang kayo doon, Wancho at Kiko. Yung laman loob dyan sa panghuling baboy ay huwag ibebenta ha. May paggagamitan ako niyan. Agad na tumalikod ang matanda at dumaan sa likod na bahagi ng bahay papunta sa meat shop. Aba, mukhang malinaw ang ihi ngayon ni Lola. Sigurado kakapadala lang ng mga anak niyang nasa abroad. At mukhang crush pa yata tong si Wancho. Naku, magkaribal na kayo ni Kiko ngayon sa puso ni Lola Linda. Maya-maya lamang, ikinarga na ng dalawa sa kariton ang mga baboy na hiniwa sa tig-2 parte. Ang mga laman loob naman ay lilinisin pa ng ibang mga trabahante at ipapahabol na lamang sa tindahan. Pinagtulungan nila yung itulak hanggang sa makarating sa meat shop. Natuwa naman ang matanda na pinagmamasdan ang bawat kilos ng baguhang si Wancho. Maya-maya, nagpaalam na rin ang matanda at nagbilin na lamang sa dalawa kung ano ang mga dapat gawin. Hanggang 10:00 lamang sila magtitinda sa nasabing pwesto sa araw-araw. Kung minsan ay babalik sa katayan kung may ipag-uutos pa ang matandang babae. Arawan ang bayad at binibigyan pa sila ng pang-ulam na karne ni Lola Linda. Maraming salamat po dito, Lola. Meron din diyang laman loob at dugo. Kung gusto mo ay bibigyan kita. Kaunti lang naman ang kakailanganin ko dito para sa aking lulutuing hapunan. Ikaw, Kiko, gusto mo rin ba? Naku po, gustuin ko man po ay bawal naman po yan kay Lolo. Salamat na lamang po, Lola. Buti naman kung ayaw mo. O siya, kay Wancho na lamang ito. At yung isang supot ng dugo, dalhin mo na rin. Laking pasasalamat ni Wancho na sa kabila ng pagiging istrikta ng matanda ay hindi maipagkakaila ang pagiging matulungin at mayroon niyong mabuting kalooban. Habang naglalakad pauwi bago maghiwalay ng daanan sina Wancho at Kiko, napagkwentuhan nila ang matanda. Kiko, buti na lang mabait si Lola Linda. Kinakabahan ako kanina habang nagbabantay siya. Mabait naman talaga yun, tsaka hindi yun madamot. Alam mo, dyan na yan yumaman sa pagtitinda ng karning baboy. Ang kwento nga niya sa amin, yung 5 niyang anak, lahat na pagtapos niya dahil dyan sa negosyo niyang yan. Nakakaawa lang na ngayon matanda na siya naiwan na lang siya mag-isa dito sa probinsya. May mga asawa na raw kasi, yung 3 nasa Maynila, tapos yung 2 naman nasa ibang bansa. Yun nga talaga mahirap kapag matanda na. Maiiwan na mag-isa dahil may kanya-kanya ng pamilya, mga anak. Pero depende naman yun sa mga anak niya. Buti nga, hindi sakitin yung matandang yun eh. Sa 2 taon ko na nagtatrabaho sa kanya, ni minsan hindi ko pa nakitang nagkasakit yun. Sanay sa trabaho at negosyo. Kinukuha nga daw yan ng anak niya sa Canada eh. Ang kaso, ayaw niya. O paano, dito na ako. Bukas na lang ulit. Sarapan mong pagluluto ng dinugan ha. Patikimin mo ako bukas. Sige. Dadalang kita bukas. Malayo na ay nagsasalita pa rin si Kiko. Tumatango at kumakaway na lamang si Wancho dahil kahit bulong noon sa malayo ay sigurado na naririnig niya. Isa yun sa kanyang mga abilidad bilang aswang. Pagtapat sa isang karinderya, napatigil si Wancho at napangiti nang maisip niya kung paano bibigyan ng dinuguan ang kanyang bagong kaibigan na si Kiko, gayong hindi naman sila nagluluto ng kanyang ina. Miss, 2 order nga ng dinuguan. Sige, Pogi, sandali lang ha.
Nakangiti namang inabot ng tindera ang binili niya, sabay inabot ang bayad. Nagmamadali na yun naglakad pa uwi at sakto namang nakita ang kanyang ina mula sa isang eskinita. Nay! Wancho, anak, buti naman at maaga kang nakauwi. 4:00 pa lang Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Ayos naman po, Nay. Mabait naman ho yung amo ko. Binigyan pa tayo ng panghapunan natin. Teka, saan po kayo galing? Ha? Naglakad-lakad lang para makabisa ko tong lugar. Nagtanong-tanong din ako ng pwede kong maekstrahan para naman makatulong ako sa iyo. Kahit wag na ho siguro, Nay. Ako na lang po magtatrabaho para sa atin. Nagpatuloy sa pagkukwentuhan ang mag-ina habang naglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Pagdating doon, iniabot niya kaagad kay Nora ang sinahod niya nung araw na yon. Aba, ang dami niyang dala mong pang-ulam mabuti naman may dugo. Sa wakas ay maiibsan na rin ang pagkauhaw ko. Nanunuyo ng lalamunan ko ano to? Bumili ka ng lutong ulam? Para po yan kay Kiko. Nanghihingi kasi ng dinuguan, kaya sabi ko, dadalhan ko siya bukas. Hindi naman siguro mapapanis yan dahil mukhang bagong luto. Tsaka may suka yan. Ay, kinabahan nga po ako, Nay. Buti na lang may nadaanan akong magandang tindera, karinderya. Umayos ka dyan. Kahit anong mangyari, wag ka magkakamaling matukso sa mga babae. Kapag nagkataon ay matutulad ka sa tatay mo. Baka mamaya, iwan mo rin ako o mapahamak ka lamang. Wala nang iba pang mas magmamahal sa'yo kundi si nanay. Nay naman, masyado niyong siniseryoso. Nagbibiro lang po ako. Ay, mabuti pa kumain na tayo. Medyo marami to kaya magpapakabusog tayo ngayong gabi. Kinaumagahan, masayang-masaya naman si Kiko nang iabot sa kanya ang dinuguan na isinalin sa isang may katamtamang kulay puting sisidlan. Agad niya yung tinikman. Ang sarap pareho ng timpla dun sa karinderya na kinakainan ko minsan. Ang sarap pala magluto si Aling Nora. Hindi na umimik pa si Wancho at ngumiti na lamang. Natawa siya sa kanyang loob nang ipamigay pa ni Kiko sa iba nilang kasamahan ang dinuguan na yon. Makalipas ang 1 buwan, unti-unti nang nasasanay ang mag-ina sa bagong lugar at bagong buhay nila sa baryong yon. Bagamat marami ng tao at makabago na ang teknolohiya, marami na rin pinagkakaabalahan ang mga tao. Wala ni isa man lang na maririnig na usapan tungkol sa mga kakaibang nilalang. Isang gabi, umuwi si Wancho na wala doon ang kanyang ina. Batid niyang umextra yun ng trabaho kaya gagabihin ng pag-uwi. Magpapaalam pa naman sana siya dahil niyayaya siya ni Kiko sa isang handaan malapit sa kanilang pinagtatrabahuhan. Hindi siya makatanggi sa binata lalo na at kailangan niyang makisama sa iba. Ano? Tara na! Ayos ang forma, poging-pogi. Sigurado pag-aagawan ka ron ng mga chicks na alam mo na. Ha? Wag na lang kaya akong sumama. Baka kasi magalit si nanay at hanapin ako pag-uwi. Hindi ko naabutan sa bahay. Baka mag-alala yun kapag... Ay, hindi ka na bata, pre. Tara na. Paminsan-minsan, kailangan rin mag-happy-happy. Ihatid na lang kita mamaya, tutulungan magpaliwanag sa nanay mo. Wala nang nagawa pa si Wancho para tumanggi sa kanyang kaibigan. Yun ang unang pagkakataon na makikisalamuha siya sa maraming tao. Pagdating sa lugar, agad siyang ipinakilala ni Kiko sa mga naroon at masaya naman siyang binati ng mga yon. Pasimple niya pang itinatapon sa ilalim ng mesa ang pagkain na iniaabot sa kanya. Buti na lamang may isang babae na lumapit at nakipagkwentuhan na animoy interesadong-interesado sa binata. Muli namang binalikan ni Kiko ang kaibigan nang makita na nilapitan yon ni Rita. Pre, naubos mo na ba yung pagkain mo? Kiko naman, dun ka nga. Alam mo kahit hindi na kumain tong kaibigan mo, mabubusog na siya sa kagandahan ko. Di ba, Wancho? Napaka-pogi naman talaga nito. Lagot ka sa akin mamaya, iuwi kita sa bahay. Rita, huwag mong pakikialaman yung kaibigan ko
Mabait yan, tsaka hindi pa nagkaka-girlfriend. Ito naman, wala naman ako masamang balak dito sa kaibigan mo. Mabait kaya ako. Hoy, Wancho huwag ka nagpapapaniwala dyan sa kaibigan mong bansot. Bansot ka dyan. Pangiti-ngiti na lamang si Wancho habang nag-aasaran ang dalawa, hanggang sa napilitan na lamang si Kiko na iwanan sa babae ang kaibigan at patuloy siyang nakipag-inuman. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap ni Rita, naisipan nung kumuha ng inumin. Hindi natanggihan ng binata ang pangungulit ng babae, hanggang sa hindi niya na namalayan na tuluyan na siyang tinamaan ng kalasingan. Mukhang nakakarami na ako. Dinadaya mo yata ako Hoy, hindi Sige na, ubusin na natin to. Konti na lang naman. Sunod-sunod na nilagok ni Wancho ang inumin na nasa kanyang baso, at tila wala na sa sariling ibinuhos ang natitirang laman ng bote at ininom din yun. Tuwang-tuwa naman ang babae na noon ay lasing na rin. Habang nagkakasiyahan ang dalawa, nakasubsob na si Kiko sa kabilang upuan. Mabilis din kasing malasing ang binata, lalo na kapag pagod. Patuloy na nagkakasiyahan ang mga naroon hanggang sa sumenyas si Rita sa mga ito na uuwi na. Nakaakbay naman si Wancho sa balikat ng babae na noon ay tuluyan na ring nawala sa sarili dahil sa sobrang kalasingan. Dinala ni Rita ang binata sa kanyang bahay. Walang kaalam-alam si Wancho na pagsasamantalahan ni Rita ang kanyang kalasingan sa kung anuman na binabalak nito. Madaling araw na nang magising si Wancho katabi ang babae. Pareho silang walang saplot na nasa loob ng iisang kumot. Hindi niya malaman kung ano ang kanyang gagawin nung mga oras na yun. Lagot, anong ginawa ko? Anong oras na kaya? Kailangan ko nang umuwi. Siguradong hinahanap na ako ni nanay. Paglabas niya ng bahay, nakita niyang nakatayo mula sa di kalayuan ang kanyang ina. Nilingon niya pa ang bahay kung saan tiyak niyang naroon pa si Kiko dahil naaamoy niya pa ang kanyang kaibigan. Mas minabuti niya na lamang nalapitan ang noon ay tumalikod niya ng ina. Nay, sandali po. Hindi ka talaga nakikinig sa akin. Gusto mo ba talaga mapahamak? Bakit ba napakatigas ng ulo mo? Hawak ni Wancho ang kanyang muka at hindi na lamang umimik pa. Ramdam niya ang lakas ng sampal ni Aling Nora at yun ang unang pagkakataon na nakita niyang nagalit ng sobra ang kanyang ina. Naiintindihan niya naman kung saan nagmumula ang galit na yun. Lalo na't sa kabila ng galit ay nababasa niya ang pag-aalala sa mukha nito. Samantala, mabigat man ang katawan ay pinilit pa rin niyang pumasok sa trabaho. Nay, papasok na po ako. Tiningnan lamang siya ng masama ni Aling Nora. Napabuntong hininga, sabay tumalikod na lamang ang binata. Ay, wala ka rin pinagkaiba sa tatay mo. Nakakalimot kapag nasa harapan na ng babae. Muling nanumbalik ang masalimuot na pinagdaanan ni Nora sa piling ng yumaong ama ni Wancho dahil sa pangyayaring yun. Samantala, halos magkasunuran namang dumating sa trabaho sina Wancho at Kiko. Anong oras ka nakauwi kagabi? Nalasing ako. Paggising ko, wala na akong kasama dun. Pambihira, hindi mo man lang ako ginising. Maaga pa. Ano kasi, sinundo ako ni nanay. Pero marami ka pa naman kasama nung pumuslit ako. Anak nang, pambihira naman Talagang mahal na mahal ka ng nanay mo Ay, siya nga pala, kumusta kayo ni Rita kagabi? Nakascore ka ba? Ha? Ano yun? Ay, saan planeta ka ba nang galing? Pambihira naman Halika nga't magtrabaho na lang tayo. Masyado ka namang good boy. Bandang tanghali, malayo pa ay narinigan na ni Wancho ang boses ni Rita na noon ay papunta sa kanilang pwesto. Nagmamadaling magtago ang lalaki. Oh, anong ginagawa mo dyan? Si Rita, paparating. Sabihin mo hindi ako nakapasok. Anak nang, wala naman
nananaginip ka pa yata eh. Nagulat si Kiko nang biglangan dumating si Rita at malayo pa ay nababakas niya na ang magandang ngiti ng babae. Napalitan ng malungkot na ekspresyon ang mukha noon nang makita na wala doon ang kanyang pakay. Oh, bakit? Hinahanap mo si Wancho? Oo, sanay eh. Nasaan ba siya? Wala, hindi nakapasok. Pinagod mo yata kagabi. Hoy, huwag ka namang maingay, baka may makarinig sa'yo. Pakisabi na lang kapag nakita mo siya na, hinahanap ko siya ha, at sana magkita ulit kami. Ay, oo na. Sige na, umalis ka na at kapag nakita ka na naman ni Lola Linda dito, siguradong masisira na naman ang araw nun. Umirap pa ang babae at agad na umalis. Nang makalayo-layo ay lumabas na sa pinagtataguan si Wancho. Ay, paano kaya yan? Baka araw-araw niya akong kulitin dito. Huwag ka magpapauto dun, luka-luka yun. At ang balita ko, buntis daw. Baka mamaya ipaako sa iyo yung bata. Nako, mahirap yan, pre. Oo, buntis nga siya at hindi niya maipagkakaila yun. Hindi niya pwedeng ipaako sa akin yun dahil imposibleng... May anting-anting ka ba, Wancho? Anting-anting? Bakit mo naman na itanong yan? Eh kasi, kanina, alam mo agad na paparating si Rita. Tapos ngayon, sigurado ka rin na buntis talaga siya. Alam mo yung lolo ko, mahilig at maalam din yun sa mga ganyan. Wala akong anting-anting. Malakas lang talagang pakiramdam ko at tungkol naman sa pagbubuntis niya, halata naman sa hulma ng katawan niya eh. Kung sa bagay, buntis? Sino ang buntis? Nakabuntis ka, Wancho? O sino sa inyong dalawa, ha? Wala po, Lola. Ang pinagkukwentuhan namin ay yung buntis po na bumili kanina. Ano po kasi, muntik niya na pong makalimutan yung sukli. Ayos lamang yon. Huwag lang yung pagbabayad ang makakalimutan at siguradong malulugi tayo. Siya nga pala. Ibalot mo nga yung atay na natitira at iuuwi ko. Nagkatinginan ang dalawa at agad namang sinunod ang utos ng matanda. Pagkuway tumalikod na yon at tila nagmamadaling umalis. Ano kayang ginagawa ni Lola sa mga lamang loob? Mag-isa lang naman siya sa bahay. Imposible namang sa araw-araw na pagluluto niya ng mga yun ay kaya niya yung ubusin. Hindi naman siya ganun kalaki. Ikaw talaga, pati ba naman yung pinuproblema mo? Ay, malay mo may mga alaga siyang hayop, mga aso o di kaya pusa. Siguro nga. Alam mo, siguro ang luwag sa loob ng bahay niya, no? Hindi pa kasi kami nakakapasok dun eh. Nung minsang kinuwento ko yun kay Lolo, ang sabi niya sa akin, baka daw may lahing ano si Lola. Ano? Aswang. Aswang? Imposible namang walang aswang dito. Sabi ni Lolo, namumuhay din daw sila bilang mga normal na tao. Meron daw masama at meron ding mababait. May alam ka pala tungkol sa mga aswang? Siguro, parang tao din naman sila. Lahat naman na nilalang dito sa lupa ay malayang mamuhay. Kung minsan nga lang, mas pinipili nilang lamunin ng kasamaan. Kaya maraming buhay ang nadadamay. Pagkatapos isara ang kanilang pwesto, ay pinasama sila ng matandang babae sa bahay nito. Pinagbuhat pa kasi sila ni Lola Linda ng malalaking tapayan na binili niya papunta sa may kusina. Yun ang unang pagkakataon na nakapasok sila sa bahay ng matanda, ngunit hanggang kusina lamang. Palingon-lingon, sabay napapasinghot si Wancho sa kakaibang amoy na nanunuot sa kanyang ilong. Matapos nilang ilagay ang tapayan sa tapat ng isang malaking pinto sa may kusina, iniabot ni Lola Linda ang sahod nila. Pagkatapos noon ay pinauwi na rin sila ng matandang babae. Saan kaya yung gagamitin ni Lola Linda? Malamang imbakan ng tubig o di kay wala na siyang paglagyan ng pera. Tara na, umuwi na tayo. Susuyuin ko pa yun, nagtatampo ko nanay. Ay, ikaw kasi. Bakit ako? Hindi ka ba nag-enjoy kagabi? Ano, ha? Aminin. Pagdating sa bahay, agad nang inilagay sa mesa at tinakpan ng isang malaking palanggana ang dala niyang karne na magsisilbing hapunan nung gabing yun.
1 o 2 beses lamang siya nagdadala ng laman loob at dugo. Kung minsan naman, bumibili na lamang sila sa iba para hindi sila mahalata. Dahil nasa sentro sila, marami namang bilihan doon. Ilang sandali pa, agad na pinuntahan ni Juancho ang kanyang nanay sa silid nito. Nagmano siya, sabay malungkot na tinitigan ang hindi niya mabasang ekspresyon ng kanyang ina. "Galit pa rin kayo sa akin, Nay. Pasensya na ho, hindi na po mauulit." Ay, at sa tingin mo, hahayaan ko pang mangyari ulit yon? Kumain ka na. Ayan ang damit mo, magpalit ka. Hindi niyo po ba ako sasabayang maghapunan? Ay, wala pa akong ganang kumain. Tirahan mo na lamang ako kung gusto mo. Matulog ka na pagkatapos mong kumain at hindi ka nalalabas kung sakaling mangyayain ka ni Kiko. Nay, huwag niyo hong pagagalitan si Kiko, ha? Wala naman po siyang kasalanan dun sa nangyari. Bakit ko naman siya pagagalitan? Hindi naman niya hawak ang isip mo. May sarili kang pag-iisip at desisyon. Ano mang resulta ng ginagawa mo ay bunga ng iyong desisyon. Ay, sige na. Isara mo ang pinto at matutulog na rin muna ako. Makalipas ang 1 linggo, naging matabang pa rin ang pakikitungo ni Aling Nora sa kanyang anak na si Juancho. Iniintindi na lamang yun ng binata, lalo na at may kasalanan naman talaga siya. Isang umaga, naisipang daanan ni Kiko sa bahay si Juancho para sabay na lamang silang pumasok. Hindi na siya makapaghintay pa na ikwento sa kanyang kaibigan ang tungkol sa nangyari sa kanilang kapitbahay. Grabe, nakakatakot. Kasi wala man na nakakaalam kung sino may gawa nun dun sa babae. Maraming sugat sa katawan na hindi matukoy kung kalmot ba yun o saksak. Malalim kasi. Tapos yun tiyan talagang nakakalat at wala na yung sanggol. Hindi malaman kung anong may gawa nun. Pero sabi ni Lolo, aswang lang naman na may kakayahang gumawa nun. Aswang? Kung sakali mang totoo yan, ibig sabihin may aswang sa baryong ito. Ngayon lang ba nangyari na may naging biktima dito sa lugar ninyo? Oo, kaya nga yung iba hindi naman naniniwala na may aswang dito eh. Ang sabi, baka yung adik na dating asawa ng babae ang may gawa. Napaka walang puso naman nun. Ay, mahirap kasi wala namang nakakita sa nangyari. Bigla tuloy ako natakot. Mahirap na, baka sa susunod na mga araw, wala nang piliin yun. Sabi ko nga kay Lolo, turuan niya ako para ako mismo maghahanap sa aswang na yan eh. Ay nako, tatadtarin ko siya na parang karni, pipinuhin ko kung kinakailangan. Hindi naman mapalagay si Juancho nung araw na yon. Iniisip niya kung sino ang aswang na may kagagawan noon. Kinakabahan na naman siya na maaaring nasa panganib na naman ang kanilang buhay, kaya hindi magtatagal ay kakailanganin na naman nilang umalis. Lalo pang nadagdagan ang kanyang mga alalahanin nang bumalik si Rita at nagtatatalak. Agad naman siyang nagtago at walang planong harapin ang babae. Alam kong nandyan ka. Huwag mo akong pagtataguan, Juancho. Pagkatapos na nangyari sa atin, bigla ka na lamang... Arem, anong ginagawa mo dito, babaeng kalapate? Ano, litong-lito ka na ba sa kung sino ang ama niyan dinadala mo? Alam mo yan ang mahirap sa makakating katulad mo. Kung kani-kanino ka nagpapakamot, wala ka nang natitirang kahihiyan, kaya ayan, dito ka pa talaga mag-e-eskandalo sa tindahan ko. Aalis ka o ipapabarangay kita. Lahat na lang ng mga naging tauhan ko ay tinikman mo. Uutakan mo pa si Juancho. Bago pa yan dumating dito ay nagdadalang tao ka na. Hindi na nahiya. Ganon? Pakialamera ka talaga kahit kailan. Aray, bitawan mong kamay ko. Ano ba? Akala mo kaya mo ako? Baka pagsisihan mo sa oras na dumampi sa balat kong kahit dulo ng daliri mo. Umalis ka na bago pa maubos ang pasyensya ko. Patakbong umalis ang babae na animoy takot na takot sa tingin at mga binitawang salita ng matanda. Samantala, nung mga oras na yun, mula sa di kalayuan, nakatanaw naman si Aling Nora sa mga nangyayari.
Ilang araw niya nang binabantayan ang bawat kilos ng anak na si Juancho at ang mga tao na nakakasalamuhan nito. Huwag ka na magtago dyan, Juancho. Sa susunod, pumili ka naman na matinong babae, hindi yung, ay, ewan. Sige na, ayusin nyo ng trabaho nyo dyan. Dalhin nyo na lang ang benta ngayong araw sa bahay at linisan nyo muna na maayos dyan bago kayo magsara mamaya. Sige po, Lola Linda. Kami na po ang bahala dito. Matapos ang kanilang trabaho ay agad na ring umuwi ang magkaibigan. Nakangiti naman si Aling Nora nang matanawan ang kanyang anak. Natitiyak niyang laman loob at dugo ang bitbit noon. Hindi ka nagalit, Nay? Akin na yung bitbit mo para makakain na tayo at makapagpahinga ka na. Pasensya ka na, anak. Alam mo namang nag-aalala lamang ako para sa iyo. Gumaan na ang pakiramdam ng binata nung gabing yon. Matagal niyang hinintay na manumbalik ang mga ngiti sa muka ng kanyang ina. Bago matulog, lumabas yon sa may kusina. Bilog na bilog ang buwan. Naalala niya na kung nasa liblib na lugar lamang sila ay malaya silang makakapagpalit anyo at makakapaghanap ng sariwang pagkain sa gubat. Mula nang sila'y lumipat sa bagong tirahan, kapag kabilugan ng buwan ay nilalabanan niya ang kanyang sarili sa puwersa na mahirap pigilan. Ramdam niya ang init ng kanyang katawan habang tinitingala ang liwanag ng buwan. Kapansin-pansin ang paghaba ng kanyang mga kuko sa kamay at paa. Butil-butil na pawis ang noon ay tumutulo sa kanyang buong katawan. Hindi niya maiwasang umalulong kasabay ng mga aso sa ilang mga kabahayan. Nung mga oras na yun, isang malaking itim na aso ang lumundag sa isang bintana. Ilang minuto pa ang lumipas pagpasok ni Juancho sa loob ng bahay ay ngumiti pa siya na tumingin sa pintuan ng kwarto ng kanyang ina bago pumasok sa kanyang silid at natulog na. Matapos magpalit ng damit, agad naman nang nakatulog ang binata. Samantala, hindi mapakali si Rita sa kanyang higaan. Kahit anong paypay niya ay tila ba hindi man lamang naiibsan ang init na kanyang nararamdaman nung mga sandaling yon. Ay, ano ba naman yan? Gabi na nga ako naligo pero bakit napaka-alinsangan? Nakailang palit na ako ng damit Kainis! Napatigil yon sa pagdaing nang marinig niya ang kalampag sa kanyang bintana at tila ba mga kalmot sa dingding ng kanyang bahay, nayari sa tabla at matitibay na kahoy. Sino yan? May tao ba dyan? Pwede ba kung nandyan ka para manakot? Pwes, hindi ako natatakot sa'yo. Kung talaga matapang ka, doon ka kumatok sa pinto. Pagbubuksan kita. Ilang segundo lamang, 3 malalakas na pagkatok ang kanyang narinig. Sinindihan niya ang kandila sa may sala dahil naputulan na naman siya ng kuryente. Wala kasi siyang pambayad. Hindi pa rin kasi siya binibigyan ng sustento ng totoong ama ng batang nasa kanyang sinapupunan. Agad naman niyang binuksan ang pintuan. Sa halip na tao ay isang malaking aso ang bumungad sa kanya. Agad siyang sinunggaban ng nilalang na yon. Unang sinakmal ang kanyang leeg, dahilan para hindi makahingi ng tulong ang babaeng buntis na nasa 3 buwan pa lamang ang tiyan. Ilang sandali pa, bumalik sa normal na anyo ang aswang at nakangising hinahawakan ang tiyan ng babae. Nagngilid ang luha ni Rita habang inaaninag ang muka ng isang babae hanggang sa unti-unti na yung nalagutan ng hininga. Inilabas ng babae ang kanyang dila at nagmistula yung matalas na bagay na bumaon sa puson ni Rita at nilantakan ang maliit na nahuhulma pa lamang na bata sa kanyang sinapupunan. Hindi pa yun nakontento. Gamit ang kanyang kuko ay hiniwa niya ng tuluyan ang tiyan at doon ay walang pakundangan niyang nilantakan ang laman loob ng naturang babae. Muli yung nagpalit anyo bilang isang napakalaking aso.
Hinila ang katawan ng babae gamit ang kanyang mga matitibay na pangil papalabas sa loob ng bahay noon. 3:30 ng madaling araw, pasipul-sipul na dumaan sa tapat ng bahay si Kiko, papasok sa kanilang trabaho. Napatigil siya nang maaninagan ang tila ba nakahandusay sa tapat ng bahay ni Rita. Dala ng kuryosidad, lumapit siya at nang maaninagan kung sino ang taong yon, ilang segundo pa ang kanyang hinintay para tuluyang makalabas ang boses sa kanyang bibig. Tulong! Tulong! Agad naman naglabasan at nakiusisa ang mga tao na hindi rin makapaniwala sa sinapit ni Rita. Pangalawa na ito. Buntis ang tinitira ng nilalang na nasa likod ng mga nangyayaring ito. Ay, Diyos ko po, hindi ito normal na paraan ng pagpatay. Wala nang natitirang takot sa Diyos at di man lamang naawa sa biktima. Kahit naman ganyan si Rita ay hindi naman yata makatarungan na mamatay siya sa ganyang paraan. Eh, kawawa naman. Mukhang tama nga si Lolo. Aswang nga ang may gawa nito. May mga aswang na rin sa baryo natin. Dapat tumalaman ni Lolo. Kailangan mahuli ang mga aswang dahil kapag nagkataon, marami pa mabibiktima at mamamatay. Nagkakagulo at nag-uumpukan ang mga tao na may iba't ibang haka-haka sa nangyari. Napakunot noon naman si Wancho nang matanawan ang kaguluhan at nang maaninagan ni Kiko ang kaibigan ay agad yung tumakbo papalapit. Wancho, patay na si Rita. Pinatay siya ng halos magkapareho ng paraan ng pagpatay sa buntis noong nakaraan. Ha? Ano? Sino may gawa nun? May nakakita ba? Alam mo, malakas ang hinala ko na tama si Lolo na may aswang nga dito. Pero kung sino, yun ang hindi ko rin alam. Siguro, asawa ng mga nakakarelasyon niya o baka may kaaway siyang... Sandali, hindi ba kahapon nag-away si Lola at si Rita? Hindi kaya... Si Lola Linda? Ay, imposible naman yun. Walang imposible, Wancho. Magaling magtago ng pagkatao mga ganyang uri ng nilalang. Mapagpanggap at alam nila kung paano linlangin sa katotohanan ng mga tao. Pero masyadong mabait si Lola Linda. Sa tingin ko, hindi niya magagawa ang iniisip mo. Yun na nga eh. Alam mo, maraming tao na binubulag tayo sa pansamantalang kabutihan para makapaghasik ng kasamaan. Kaya sa ngayon, kailangan natin malaman ang totoo. Kailangan kong tulong ni Lolo at sana tulungan mo rin ako na hanapin ang aswang na pumapatay ng mga buntis dito sa baryo. Ano, Wancho? Ay, sige, tutulungan kita. Sa ngayon, pumasok na tayo sa trabaho. Magmadali na tayo at siguradong iinit ang ulo ni Lola Linda kapag naunang gumising yun sa atin. Halika na, bilis. Tumakbo na tayo. Hindi batid ni Kiko ang pagkabahala ng kaibigan. Hindi mawala sa kanya na paghinalaan din si Lola Linda, lalo na't ramdam niya ang galit ng matanda sa babae. Anong klaseng aswang kaya siya? Hindi namin siya kauri. Pero alam ko na may itinatago rin siyang sekreto. Pero kung siya nga may kagagawan nito, siguradong may malalim siyang dahilan. Hindi lang dahil sa nagkasagutan sila kahapon. Ay... Iba ang tingin ng magkaibigan sa noon ay matamlay na si Lola Linda. Noon lamang nakita ni Kiko sa ganoong sitwasyon ang matanda. Nababakas nila sa mukha nito ang lungkot at hindi rin yun masyadong umiimik. Maaga rin silang pinagsara nung araw na yun. Pagsapit ng hapon, pag-uwi ni Wancho ay agad niyang ikinwento sa kanyang ina ang nangyari. Tingnan mo nga naman, kahit gaano pa kabait ang matanda, ay napupuno rin. Sa tingin ko ay tama ka, anak. Mag-isa lamang siya sa buhay, at sabi mo ay hindi rin siya basta-basta nagpapapasok sa kanyang bahay. Posibleng may malaking kasalanan ng babaeng yun sa amo ninyo. Kung sakaling hindi siya aswang, maaari rin namang dayong aswang na dito naman naisipang mambiktima. Ay, hindi naman kasi lahat anak ay mas pinipili ang nakasanayan natin. Kahit minalas tayo dahil sa hindi tayo normal katulad ng iba, nasasa atin pa rin kung pipiliin nating maging mabuti o masama. Kaya lang po sa ngayon, ang pinoproblema ko ay kung paano matutulungan ng kaibigan ko. Gusto niya malaman kung sinong aswang na pumapatay. Naghihinala siya kay Lola pero paano kung
mapatunayan niya na hindi si Lola at malaman niya na aswang ako dahil maraming alam ang lolo niya sa aswang. Kaya kahit anong mangyari, kailangan natin mag-ingat at umiwas na magpapakita sa lolo niya. Baka kasi sa oras na malaman niya Anak, walang makakaalam sa sikreto natin at wala rin makakapanakit sa atin. Gagawin kong lahat para protektahan ang ating sikreto. Kung kinakailangan na magpakalayo-layo, gagawin natin yun ng paulit-ulit. Masiguro ko lamang ang kaligtasan nating mag-ina. Samantala. Apo, halika. Ito ang sagot sa mga katanungan mo. Ang boteng ito ay tinatawag na panghabak. Kailangan mo ito para malaman kung may aswang na umaali-aligid. Maaari mo silang iwasan. Para sa katulad mong hindi marunong makipaglaban ay mas maganda kung yun ang gagawin mo. Baka mapahamak ka lamang dahil malalakas ang mga yan. Hindi mo sila kaya. Marami ka pang dapat matutunan. Isa pa, wala namang dahilan para patayin natin sila. Wala naman silang kasalanan sa atin. Huwag mong susubukan na magpakabayani, Kiko. Dahil kapag napuruhan ka, tatamaan ka pa sa akin. Paano naman po yung mga susunod na biktima? Mas maawa ka sa sarili mo. Akala mo naman kaya mong patayin ang mga yan na parang lamok lamang. Huwag matigas ang ulo, Kiko. Ay. Samantala, dahil sa kagustuhan ni Wanchong sagutin ang kanyang haka-haka ay naglakad-lakad siya ng gabing yun habang nababatid niya na mahimbing nang natutulog ang kanyang ina. Sa labas ng bahay ng matanda ay nakikiramdam at nagmamanman ang lalaki. Pumunta siya sa may gawing likod. Nakahanap siya ng pagkakataon na mag-anyong pusa at lumusot sa isang butas papasok sa kusina. Nadatnan niya ang matanda na may bitbit na timba at may hawak na susi. Sa loob ng kwarto, nakita niya ang mga naglalakihang tapayan. Mga alaga ko, alam kong nagugutom na kayo. May dala akong pagkain, kaya lumabas na kayo riyan. Lumundag ang tatlong nilalang mula sa tapayan. Kakaiba ang mga itsura noon kesa sa karaniwang aso at kambing, ngunit may pagkakahawig ang mga yon. Paatras kong maglakad at walang kasing sayang nilantakan ang dalang karne na inilagay ng matandang babae sa sahig. Busugin niyo ako ng swerte at kayo naman ay bubusugin ko ng... Napatigil ang tatlong sigbin nang maramdaman ang presensya ni Wancho na nagmamasid bilang isang malaking itim na pusa. Lumabas ang mga yon sa kanilang silid na animoy naislantakan ang pusa na noon ay namumula ang mga mata. Sandali! Saan kayo pupunta? Bumalik kayo sa tapayan! Ngayon din! Pati pusa ay gusto ninyong patulan para naman kayo mga ginugutom! Ay! Nagmamadaling tumakbo si Wancho bilang isang pusa papauwi sa kanila. Napatigil siya nang makarinig ng tili mula sa isang bahay. Kasunod ng sigaw na yon ay nakita niya ang isang pamilyar na nilalang na tumatakbo papalayo. Nakiramdam siya sa paligid at nang lumabas ang lalaki ay humihingi yon ng saklolo sa mga kapitbahay. Tulong! Tulungan niyo kami! Ang asawa ko! Duguan yun at maraming kalmot sa muka at sa kanang braso. Agad naman nagsilabasan ang mga tao para tumulong. Nakakatakot na dito sa lugar natin. Pangatlo na to at hanggang ngayon ay hindi pa rin nahuhuli ang kung sino may gawa nito. Kawawa naman. Kabuwanan na sana ay nangyari pa ito sa kanya. Walang kasing bilis na kumaripas ng takbo si Wancho at umuwi sa kanilang bahay. Pagdating doon, agad niyang binuksan ang pinto ng silid ng kanyang ina. Bakas sa mukha noon ang pagod at humahalimuyak pa ang amoy ng batang sanggol na nilantakan noon. Nay, kayong pumapatay sa baryong ito? Anong sinasabi mo dyan? Huwag na kayo magsinungaling pa. Nakita ko kayo. Kitang-kita ng dalawang mata ko na kayo lumabas mula sa bahay na yon. Bakit? Ano ba nangyayari sa inyo? Kailan pa yan? Bakit nyo ginagawa to? Dahil walang sino mang buntis sa malaya magsisilang ng anak. Kung namatay ang anak ko dahil sa kahiyupan ng tatay mo,
Marapat lamang na maging miserable ang bawat ina dito sa mundo. Ikaw, dapat magpasalamat ka pa nga eh. Dahil hanggang ngayon buhay ka pa. Pinalaki kita at inalagaan na parang tunay kong anak. Habang ang nanay at tatay mo hanggang sa ngayon ay nangungulila pa rin sa'yo. At habang buhay silang mangungulila at masasaktan dahil sa pagkawala mo. Siguro nga, hindi ka na nila hinahanap dahil natitiyak kong ang alam nila, matagal na kitang kinain. Hindi mo ko... Paano mo nagawa sa akin to? Sino mga magulang ko? Sino? Maraming taon na ang nakalipas mula nang malaman ng ama ni Juancho ang totoong pagkatao ni Nora. At sa takot na siya mismo ang maging biktima, ay walang paalam siyang umalis at nagpasyang tuluyan ng iwanan ang babae. Lingid sa kaalaman ng lalaki na nagdadalang tao si Nora noong panahon na yun. Nagulat na lamang siya nang mabasa ang iniwang sulat ng lalaki. Sa sama ng loob ay nakunan ang babae. Yun ang naging dahilan kung bakit inilaan niya ang panahon niya para muling hanapin ang lalaking nag-iwan sa kanya sa loob ng 3 taon, hanggang sa matagpuan niya yon na may bago ng kinakasama. Wala siyang mapaglagyan ng sakit at galit nang makitang masayang-masaya ang ama ni Juancho sa piling ng bagong babae na napili nitong makasama, at higit sa lahat ay nagdadalang tao na rin yon. Isang araw matapos ipanganak ay sinugod niya ang mag-asawa sa bahay at kinuha ang inosenteng sanggol. Wala man lamang nagawa ang mga yon para ipagtanggol ang kanilang sarili at iligtas ang anak nila sa aswang na si Nora. Patuloy sa paghagulhol si Juancho at masayang-masaya naman si Nora na inaalala kung paano niya nakuha ang batang kinilala siya bilang isang tunay na ina. Ano ba? Tumigil ka na sa kakaiyak. Ayaw mong tumigil, ha? Sige, total gutom na gutom naman na ako. Mas mabuti pang kainin na kita. Dahil ipinagkait sa akin ng mga magulang mo ang pangarap kong pamilya ngayon. Hindi rin sila magiging masaya. Dahil papatayin din kita. Ano ba? Anong tinitingin-tingin mo, ha? Huwag mo akong ngingitian ng ganyan dahil kahit katiting na awa, hindi ko dapat maramdaman sa'yo. Wala ka rin karapatang mabuhay sa mundo. Napahagulhol na lamang si Nora nung mga sandaling yun. Hindi ako dapat kamuhian, kundi ang mga magulang mo. Dahil sila ang dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Kung naniniwala kang ako na ang pinakamasamang nanay sa mundo, sana noon pa'y pinatay na kita. Sana hindi kita inalagaan. Sana matagal na kitang hinayaang mapahamak. Nagsinungaling kayo sa akin. Niloko niyo ako. Masama kayo dahil marami kayong pinatay na inosente. Pinaniwala mo ako sa mga kasinungalingan mo. Paano ako naging aswang? Paano ako naging halimaw na katulad mo? Ano naman ang silbi kung hindi ka magiging halimaw na katulad ko? Wala kang utang na loob. Parehong-pareho lang kayo ng tatay mo. Na pagkatapos kong mahalin, iiwan mo rin ako. Tandaan mo, ang halimaw na nasa harap mo ngayon, ang halimaw na to ang bumuhay sa'yo. Sana noon pa pala ay pinatay na kita. Pagsisisihan mo ito. Pagsisisihan mo. Nanlilisik ang mga matang umalis ang kanyang kinikilalang ina sa loob ng mahabang panahon. Hindi mawari ni Juancho ang sakit na nararamdaman nung mga oras na yon. Hindi siya pumasok sa trabaho. Magulo ang isip at hindi niya rin alam kung ano ang dapat gawin. Samantala, ano kaya nangyayari kay Juancho? Bakit hindi siya pumasok? May sakit kaya ang batang yun? Ay, kawawa naman. Siguro kailangan na natin magdagdag ng trabahante para may araw na makakapagpahinga ang iba sa inyo. Mahirap nga lamang humanap ng matino at mapagkakatiwalaan. Ay, baka kapag nagkataon ay may pakain ko pa yun sa mga alaga kong sigbin. Ho? May alaga po kayong sigbin? Oo,
huwag ka maingay at sikreto lamang natin yon, ha? Ang mga yan, matagal na sa akin. Pampaswerte lamang. Kapag mabuti ang may-ari, ay hindi naman mapanganib mag-alaga niyan. Yung yumao kong asawa ay naniniwala na ang mga sigbin talagang dahilan kung bakit naging maganda ang takbo ng negosyo namin. Pero sabi nga kailangan sabayan ng sipag at utak. Siya, mamaya ay daanan mo si Wancho. Kumustahin mo't dalhan mo ng lulutuing ulam, ha? Kawawa naman, siguro pagod na pagod na. Lola, pwede rin po ba akong mapagod bukas? Medyo nararamdaman ko na rin po kasi ang sakit ng katawan ko Aray, Lola naman. Hindi pagod yan. Wari ko'y katamaran yan. Ayusin mo ang trabaho mo't dodoblehin ko ang sahod mo ngayon dahil mag-isa ka lamang dito. Siya nga pala, anong balita tungkol sa bagong pinatay? Kumpirmado na nga bang aswang ang may gawa noon? Opo, Lola. Nakita raw po mismo ng asawa ng pinatay na buntis. Sugatan nga rin po yung lalaki. Ay, Lola, hindi kaya nakakawala yung sigbin mo sa gabi? Akala ko ba'y kumpirmadong aswang? Bakit naman nadamay ang mga sigbin ko? Kulang kaya ata sa balos ng tungkod ko Sa tinagal-tagal ko na dito, ngayon lamang nangyari yan. Wari ko'y hindi taga rito ang aswang. Isang dayo mula sa mga karatig lugar kung saan talaga naman marami pa ring aswang. Akalain mong dumayo pa sila rito? Ay, dapat na lang talaga tayo mag-ingat. Bandang 4:00 ng hapon, matapos ang trabaho ay dumiretso si Kiko sa bahay ni Wancho. Bukas naman ang pinto at nagtuloy-tuloy yun sa silid ng binata. Pre, ano nangyari? May sakit ka ba? Ay, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Salamat sa pagdalaw, Oh, wala ka naman lagnat Ano nangyari dyan sa mata mo? Umiyak ka ba? Nasaan si Lola Nora? May problema ka ba? Ay, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo, pre. Baka kasi hindi mo naman ako maintindihan at hindi ka rin maniwala sa akin. Mukhang malalim yan, pre Sige na, sabihin mo't makikinig ako. Ano bang problema yung tinutukoy mo? Alam mo yung mga namatay na buntis? Alam ko na kung sino may gawa. Ano? Nakita mo ba? Sinaktan ka rin ba niya kaya ka umiiyak? Si nanay. Ano? Ibig sabihin, aswang yung nanay mo? Mahirap paniwalaan pero oo, aswang siya, pre. At pati na rin ako. Ha? Ikaw? Aswang ka rin? Huwag kang matakot. Hindi ako masama at hindi kita sasaktan. Hinawahan niya ako ng pagiging aswang niya. Hindi siyang totoo kong ina dahil ninakaw niya lang pala ako mula sa mga totoo kong magulang. Sinubukan ko magbantay kagabi. Hindi ko sinasadyang makita siya mula dun sa bahay ng pinatay na buntis. Nagkasugatan kami at sinabi niya sa akin ng totoo bago siya umalis. Ano ba naman to? Seryoso ba? Totoo ba to? Binabangungot lamang ako. Ay! Nasa panganib ang mga taga rito. Kailangan natin tumulong para pigilan siya. Baka kasi lalo pa siyang magalit at pumatay pa. Ayoko nang may madamay pa sa galit niya sa akin at sa mga totoong magulang ko. At saka, kapag hindi siya tumigil, siguradong pati siya mapapahamak din. Kahit anong mangyari, nanay ko pa rin siya, Kiko. Naiintindihan kita, pre. Pero huwag ka magpapatalo sa pagmamahal mo sa kanya dahil kapag nagtuos uli kayo, baka mapatay ka na niya. Kung gusto mo pa makita ang totoo mo mga magulang, kailangan mo manindigan sa kung anong tama. Kahit masakit at mahirap, kailangan mong tanggapin ang katotohanan na ginamit ka lang niya para makapaghiganti. Huwag ka mag-alala, tutulungan ka namin ni Lolo. Sandali lang, bakit parang mainit ang bulsa ko? Aswang ka nga. Binigay sa akin to ni Lolo para malaman ko kung may aswang sa paligid. Ay, teka, sigurado kang hindi mo ako sasaktan, ha? Tsaka, siya nga pala, yung dinuguan. Hindi nyo naman hinaluan ng kung ano yun, di ba? Ay, ang totoo niyan, binili ko lang talaga yun dun sa karinderya. Ay,
Sigurado ka ha? Ayaw ko maging aswang. Baka mamaya bigla na lang din akong mauhaw sa dugo ng tao. Ay naku po, Diyos ko. Huwag naman po sana. Nung mga oras na yon, isinama ni Kiko ang kaibigan sa kanilang bahay. Sa unang pagkakataon, nagkita ang kanyang lolo Tolome at ang kaibigan niyang si Wancho. Ops, diyan ka lang. Huwag ka magkakamaling pumasok sa bahay ko. Hahampalusin kita nitong buntot pagi. Lolo, hindi po siya masama. Kaibigan ko ho siya at hindi niya ho tayo magagawang saktan. Siya ho at yung nanay niyang nangungupahan dun siya. Mga aswang ang pinatira mo sa bahay natin na yon. Inang mahabagin naman, Kiko, oo. Lolo, pasensya na po kayo. Pero gusto ko lamang pong malaman nyo na nandito po ako para patunayan sa inyo na wala ho akong masamang hangarin sa mga tao dito sa lugar ninyo. Hindi ko po alam na ang kinikilala ko pong nanay ang pumapatay sa mga buntis. Huli na po para malaman ko ang katotohanan dahil maging ako po na itinuring niyang anak, ginamit niya lamang para makapaghiganti. Tulungan niyo po ako mahuli at labanan siya. Sa tagal na panahon ko ng tinalikuran ng pagtugi sa mga aswang, hindi ko maipapangako mapagtatagumpayan natin ang gusto mong mangyari. Pero, sige, magtulungan tayo para wala ng buhay ang mawala pa. Panahon na para gamiting muli ang aking anting-anting at kaalaman para sa ikatatahimik ng mga taong nakatira sa lugar na ito. Inilabas ng matandang lalaki ang matagal niya ng itinatagong mga armas na pamatay ng aswang. Iniabot niya ang punyal sa kanyang apo at isang itak na kulay tanso. Nakipag-ugnayan sila sa opisyal ng barangay sa planong pagdakip sa aswang na si Lola Nora at paalalahanan ang bawat kabahayan na magdoble ingat. 12:00 ng gabi, patuloy sa paglalakad ang tatlo nang biglang may humarang sa kanila na isang malaking itim na aso. Agad yun nagpalit anyo at walang kasing lakas na tumawa na animoy hindi man lamang natatakot sa mga armas na bitbit ng mga taong nasa kanyang harapan. Talaga namang naghanap ka pa ng mga kakampi. Para ano? Para patayin ako? Yun ba, Wancho? Hindi mo man labang ba inisip kung anong pwede mangyari sa kanila? Ano kaya kung lapain ko na ang bawat parte nitong kaibigan mong... Bitawan mo ako! Hindi mo sa akin makukuha ang punyal na ito! Hindi pala, ha? Ano, lalapit kayo o ako mismo magtatarak ng punyal na ito sa hambog na lalaking ito? Nay, tama na. Bitiwan mong kaibigan ko. Gusto niyong gumanti sa mga magulang ko? Sige, patayin niyo ako. Ako ang saktan niyo at mangako ka sa akin na hindi ka na mananakit ng mga inosenteng tao. At sino ka para utusan ako, ha? Wala akong pakialam sa kanila. Hindi mo ako pwedeng diktahan sa kung ano ang dapat kong gawin, Wancho. Papatay ako hanggat gusto ko. Walang sino man ang makakapigil sa akin. Matapang ka masyado, ha? Sige, tingnan na lang natin kung kakayanin mo ang pangmalakasang anting-anting na kahit demonyo'y kayang paluhurin. Hawak ang kanyang kwintas. May mga inuusal na salita ang matanda na unti-unting nagpahina sa aswang na babae. Ilayo mo sa akin yan. Wag, tama na. Wancho, anak, tulungan mo ako. Nay? Huwag kang lalapit sa kanya. Huwag mo na siyang subukang linlangin. Nababasa ko ang takbo ng isip at plano mo. Hindi ka magtatagumpay dahil ngayong gabi magbabayad ka na sa lahat ng mga kasalanan mo. Napakarami mo na palang pinatay. Masyado ka nang nagpatalo sa galit, sakit at kasamaan dyan sa puso mo. Lolo, sandali lang ho. Nay, sumuko ka na lang. Marami pang paraan para magbago at talikuran ng... Wancho, isasama kita hanggang kamatayan. Nang makita ni Kiko ang nakaambang mahahabang kuko ni Nora, ay tumakbo siya at hihilahin na sana ang kanyang kaibigan. Wancho! Wag! Ang sama mo talaga! Humanda ka! Nagmamadali siyang dinampot ang punyal at itinarak yun sa likod ng babaeng aswang. Kasunod noon ay ang 3 hampas ng buntot pagi sa likod noon na mas lalong nagpahina at nagpahiyaw kay Nora. Muling dinampot ni Kiko ang punyal,
Gigilitan niya na sana ng leeg ang babae nang mabilisan niyong nagpalit anyo at kumaripas ng takbo. Saan ka man magtago, hinding-hindi ka na mabubuhay pa dahil wala ng lunas at kargado ng dasal ang aking mga armas. Patawarin ka nawa sa mga kasalanan mo, ngunit kung pagsasarhan ka ng langit, natitiyak kung pagbabayaran mo sa impyerno ang bawat buhay na kinitil mo. Walang hanggang pasakit na parang pinapatay ka ng paulit-ulit. Nakarating yun sa paanan ng isang bundok, malapit sa isang malalim na ilog. Ramdam na ramdam niya ang bilis ng panghihina habang gumagapang sa mabatong bahagi. Unti-unting sumasagi sa isip niya ang masasayang sandali na kasama ang nag-iisang lalaki na minahal niya sa kanyang buhay. Tumatak sa kanyang isipan na dahil sa pagmamahal na yun ay tuluyan na siyang nabulag sa kasamaan. Ngunit sa huling sandali ng kanyang buhay, napagtanto niya na si Juancho, ang batang pinagkaitan niya ng masaya at malayang buhay kasama ang mga totoong magulang nito, ang nagpatunay sa kanya ng totoong pagmamahal. Patawarin mo ko, Diyos ko. Sana'y bigyan niyo ng pagkakataon na mabuhay si Juancho. Mahal ko siya. Minahal ko siya sa kabila ng lahat. Patawarin mo ko, anak. Sana'y mailigtas ka pa nila. Dumanak ang dugo sa batuhan. Kasabay ng pagkalagot ng kanyang hininga ay ang malakas na buhos ng ulan. Unti-unting tumaas ang tubig hanggang sa matangay ang katawan ng babae. Pinagtulong-tulungan naman ng mga kalalakihan na buhatin ang katawan ni Juancho papunta sa bahay ng maglolo. Juancho, lumaban ka. Hindi ka pa pwedeng mamatay. Marami pa tayong baboy na kakatayin, uy. Hanapin pa nga natin yung nanay at tatay mo, eh. Mahanap natin sila kaya lumaban ka. Tumabi ka nga, Kiko. Hindi pa yan mamamatay. Lumayo-layo ka't ayaw ko nang nagagamot ako ng natataranta. Hinubad ng matanda ang isa sa kanyang mga kwintas at isinuot yon sa binatilyo. Ilang sandali lamang nagkamalay na si Juancho. Si nanay. Magpalakas ka muna. Kailangan mo ring tanggapin na nakatakdang mangyari ang mga bagay na ito para malaman mo ang kwento sa likod ng pagkatao mo. Maaaring mahirap dahil minahal mo siya at kinalala bilang tunay mong ina. Ngunit sa kabilang banda, wala nang mas masaya pa kung makakasama mo ang totoo mong mga magulang na matagal nang nangungulila sa iyo. Pre, napulot ko ang kwintas na ito. Sa tingin ko, isa to sa makakatulong sa atin para mahanap sila. Kung ang babaeng ito ang nanay mo, yung katabi niya, yun ang tatay mo. Marahang pinagmasdan ni Juancho ang kwintas na may hugis puso at sa loob noon ay mayroong 2 larawan. Kung makikita ko silang muli, matatanggap kaya nila ako? Isa na rin akong aswang katulad ni Nanay Nora. Huwag ka mag-alala. May pag-asa ka pang gumaling dyan sa pagiging aswang mo. May kilala kong albularyo na makakatulong sa iyo. Hindi magiging madali dahil sa mahaba-habang proseso ng panggagamot, ngunit kung bukal sa kalooban mo na magbagong buhay at yayakapin ng liwanag, walang imposible, bata. Makalipas ang 1 linggo, tumungo sila sa nasabing albularyo. Sa ngalan ng Ama na makapangyarihan sa lahat, lisanin nawa ang katawang lupa ng lalaking ito ng itim na kapangyarihan at mailuwa niya ang bertud ng aswang. Kailangan nating sunugin ang batong ito. Malaya ka na, iho. Isa ka na ulit normal na tao. Tinapik ng albularyo ang likod ni Juancho na animoy humanga sa ipinakitang tapang ng binata. Masayang masaya ako at unti-unti na nating nagagawa ang ating mga plano. Hindi ko alam kung paano magpapasalamat sa inyo ni Lolo. Ang dami niyo nang naitulong sa akin. Maraming salamat talaga, Kiko. Huwag mong isipin yun. Magkaibigan tayo. At ang tunay na magkaibigan, nagtutulungan ng walang hinihinging kapalit.
magpahinga ka muna't malayo-layo pang biyahe natin pa uwi. Siguradong nag-aalala na sa atin si Lolo. Makalipas ang 6 na buwan, sa wakas ay natagpuan na nila ang lugar kung saan naninirahan ang kanyang mga magulang. Magandang araw po. Ako po si Kiko at siya naman po si Wancho. May kilala po ba kayong Nora? Ito po yung kwintas niya at... Bakit kilala niyo si Nora? Alam niyo ba kung nasan siya? Bakit nasa inyong kwintas na ito? Ako ang batang pinalaki niya. Bago siya nawala ay tsaka ko lamang po nalaman na hindi po pala siyang totoo kong magulang. Wala nang salita pang lumabas sa bibig ni Ricardo. Napahagulhol na lamang yun at tinawag ang kanyang asawa at mga anak na noon ay nasa kusina. Umiiyak sa tuwa ang mag-asawa na hindi makapaniwala na sa loob ng mahabang panahon, sa wakas ay ang mismong anak pa nila ang nakatagpo sa kanila. Masayang-masaya naman ang 2 kapatid niyang babae na sa wakas ay makakasama na nila ang kanilang panganay na kapatid. Ipinagpatuloy naman ni Wancho at Kiko ang pagtatrabaho kay Lola Linda. Ay, buti na lamang at naisipan niyo pang bumalik dito, mga damuho kayo. Nakakaubos ng pasensya yung mga pansamantala kong pinalit sa inyo. Kung hindi lang ako nakapagpigil ay talaga namang pinakain ko na sila sa mga sigbin ko. Ay nako, siya, sige na. Kayo nang bahala dito at magpapakulay muna ako ng buhok. Namuti ng lahat, kakahintay ko sa pagbabalik ninyo. Lola, parang masayang-masaya kayo ngayon ah. Siyempre, bukod sa nandito na ang 2 kong poging tindero ay papauwi rin ang mga anak ko sa susunod na linggo. Alam nyo na minsan lamang kami magkita-kita at matagal ko nang pinagdarasal ito. Naging masaya naman sila para sa matandang amo. Ramdam nila ang pangungulila noon sa kanyang mga anak. Samantala, umuwi naman si Wancho sa kanyang pamilya 2 beses sa isang buwan. Sa kagustuhan ni Lolo Tolome na ituring na rin siyang apo, ay doon na siya pinatira ng matanda sa bahay ng maglolo. Nagsasama-sama at nagtuturingan bilang isang tunay na pamilya. Walang mapaglagyan ng tuwa at saya si Wancho sa kabila ng mga pinagdaanan niya. Sa bandang huli ay natatamasa niya ang simple ngunit mapayapang buhay. Gaano man kapait ang kanyang nakaraan ay nagpapasalamat pa rin siya sa itinuring niyang inang aswang. Yon! Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa kwentong Enteng. Dahil dyan, meron po ulit tayong shout-out. Simulan po natin kay Mel Santarita. Hi po kay Faye Yuson, kay Leian Lumentigar, kay Gian Lumentigar from Chabi Liego. Hi po kay Gina Fajardolihat. Hi kay Jennifer Mauricio, kay Lucille de Lima, kay Jesus Alegre. Hello po kay Teresa Barcelona. Shout out kay Noraline Olitsub, kay Angeline Ignacio, kay Carlo Casapaw. Hello po kay Romeo A. Marcelino at Arian Gay Leonora. Hi po kay Chef Abel Sheria Ada Matawaran from Justina Benliro. Hi po kay Mercedita Balana Reyes. Shout out po kay Jessica Rojas, kay Tita Serrano, kay Teresita Perjes. Hi kay Connie Cacalda, kay Sally Roldan, kay Veronica Tana, kay Chat Advincula, kay Kimusi Girl Asbiron. Hi kay Jonah Angelica. Hello po kay Jennifer Sacris, kay Mamiliana Nalugon. Shout out kay Rosalie Estose, kay Chodolfo Velasco, kay Digna BL. Hi kay Chris Alcantara, kay Chona Baynosa, kay Gabi ng Lagim. Hello po kay Rowena Enriquez. Shout out kay Larry Gumangan from UAE, kay Giselle Colamar, kay Beth Mercado. Hi kay Tita Tessie, kay Maricar Dayag, kay Irish Caballes, kay Ryan De Los Santos. Hello po kay PTK Rose Amar. Hi kay Leonardo Agbayani Jr.,
kay Denzel Inderes, kay Ashley Domingo, shout out kay Delia Hoxing, Alfreda Alano, sa mga nakikinig sa Town Square, sa Daan Bantayan at kay Jenaline Rodrigo. Hi po kay Shobe TV. Hi kay Gay Somodio, kay Cheryl Olpus, kay Lilia Bautista. Hi kay Marites at Benson Sumanting. Hello po kay Endring Montuerto, kay Venus Ravas, kay Sakinia TV. Hello po kay Zairab Sharif. Hi po sa Tidoy family from Alma Tidoy, kay Mavis Tempest. Hello po kay Salvi Isubol, kay Edita Ganigan, kay Imelda Cervantes. Shout out kay Evelyn Reyes sa Galedo family from Rai, Active Worms, Marilina Cervantes. I Love Traveled, kay Jubongs at Amihan Kabodbod. Hi kay May Mags, kay Dores Orpeza, Antonio Orpeza, kay Johan at kay Joseph, kay Ray, Billy, Jenny May at Lucy Buendia, kay Rani Viray. Hello po kay Jaya, Genevieve, Bernadette, Marjorie at Aljon from General Trias Cavite. From Jessie Pangadiin, hello po kay Emelita, kay Chrisgel Mamado, kay Asodisen Cerila, kay Adi Larico. Hi sa De Vera family, kay Mr. and Mrs. Chalet at Junior from LV De Vera. Hi kay Amyong, kay Cataleja Soto, sa Gonzales of Calibo Aklan from Celia Gonzales, kay Hana Maylin Sesgundo. Hello po kay Mariam Duca. Hi kay Gina De Gracia, kay Myra Bantayan, kay Vanieza Samson, kay Ces Ann Danau family at Gideo Danau from Lin Bakay, kay Josie Aniban, kay Jessa May Liawas, kay Desiree De Los Santos, Virginia Pontillas, Sonia Sebrero from Diana Barrera, kay Elaine Quemada, kay Florence Gervasio, kay Messiah Hud Masukat, kay Alma Naong, kay Blue 90, kay Kay Alcazaren, kay Donna Barcoma, Marites Villanueva, Earhart The Great Vlog, kay Myra Bantayan, kay Gemstone Claro, kay Elaine Cadiente. Hi kay Monica Nieves, kay Gemma De Ocampo, at Rose Strong OFW. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng.